Dadalhin pa kami ng ano, LTO. Titikitan kami. Kiso daw wala pa yung plate number namin. Tapos naka-register pa lang daw, tapos hinanapin kami ng ORCR. So sabi namin, sir, ngayon pa lang po namin kukunin yung ORCR. Tapos yung ano, yung plate number. Tapos titikitan mo kami, sir. Hindi pwede yan, titikitan mo kami, sir, kasi dito po namin yung kinuha sa may ano, Sukat Parañaque. Kaya bumiyahe po kami dito papunta Manila. Talagang nagpupumilit yung LTO. So hindi kami pumayag na ganun. Ang sabi namin, sir, kaya kami, kasi sabi ng LTO, hindi daw kami pwedeng bumiyahe papunta Manila kasi wala pang plate number. So ito na nga guys, ikikwento ko sa inyo ang nangyari sa amin yung nagpa-PMS kami, first PMS namin guys. Hindi ko na kwento sa inyo guys yung karanasan namin nung pumunta kami ng ano, Sukat Parañaque para first PMS ng ating sasakyan. At ito nga guys, ikwento ko lang sa inyo yung naharang kami sa ano, dito sa mga toll gate. Yan, ito yung unang toll gate guys. Yan, kasi wala pa kaming RFID guys. So ito nga, nagbayad kami sa ano, sa cash lane ng 73 pesos. Yan. Ito nga ay nandito tayo sa highway guys. Maya ikukwento natin sa inyo yung nangyari sa amin. Grabe yung LTO guys, talagang pinipilit niya kaming titikitan guys. So alam ko marami mayroon kaya ditong manonood ngayon na naka-experience na ganito na yung sasakyan mo sa loob ng isang buwan o 2 o 3, di ba, naka ano pa lang yan, registered temporary na registration nung nalalagay sa sasakyan. So kaya nung nagbiyahe kami papuntang Sukat Parañaque, pagdating namin doon guys sa ano, kasi sa toll gate, dito kami dumaan guys sa may ano, sa may Skyway papuntang ano na, ang baba kasi noon guys ay SM ano na, SM Sukat Parañaque na guys. Kaya dito kami dumaan sa ano, Skyway. So hindi namin alam guys na mayroon palang LTO doon na nakabantay. Mayroon palang LTO nakabantay doon. So yun nga guys, ang sabi ng LTO, sir, sabi nung cashier ng ano, sa toll gate doon sa Skyway, sir, may RFID na po ba kayo? Sabi namin wala pa po ma'am, kasi wala pa po yung ano, wala pa po yung plate number tsaka ORCR nito. So sabi namin na sabi nung ano, nung babae na nag-ano sa toll gate, umaya sir, pagbalik daw namin palagay na daw kami. So sabihan namin na sige sir, sige po ma'am, magpapalagay po kami ng RFID pagbalik po namin kasi kompleto na po yung plaka at saka yung ORCR. So biglang umipal yung ano, mayroon palang LTO doon sa ano. Sabi nung isang lalaki, may tumawag siya. Sabi nun, sir, walang plaka pa ito, paano po ito? So may LTO nga dumating. Doon lang pala sa gilid yung LTO, nagtago. So pinatabi kami ng LTO. So ginawa namin, siyempre bilang respeto, nagano kami, tumabi kami sa ano, sa tabi. Pinatabi kami sa LTO Ngayon, binuksan namin bintana, sabi ng LTO, sir, saan po kayo pupunta? Sabi namin, dito po sir sa Sukat Parañaque kasi magpa first PMS kami. So sabi niya, sir, dapat hindi nyo binayahe itong sasakyan nyo. Bakit po sir? Kasi ang ano sir, wala pa pong plate number nito. Saan po plate number nito sir? So sabi namin, sir, wala pa po kasi nasa kasa pa po sir. Ngayon pa lang po namin kukunin sir. Kaya kami bumiyahe dito sa Manila. Ngayon pa po namin kukunin yung plate number kasi kaya
Kasi nag-text po sa amin yung kasa na nandun na po yung plate number. Tapos yun, titikitan daw kami. Sabi nung LTO, lalaki. Sabi niya, ay sir, pasensyahan na po tayo, titikitan ko po kayo ngayon. So hiningi yung driver license ng biyanan ko. So sabi nung LTO, sir, patingin nga ng mo, lisensya. Tapos yun, inabot ng biyanan ko. Senior po pala kayo sir, sabi nung LTO. Sabi nung biyanan ko, opo sir, senior po ako. So sabi nung LTO, sir, pasensya na po kayo, titikitan ko po kayo kasi tapos hiningi sa amin yung ORCR, tapos wala pa kaming pinapakita kasi wala pa kaming hawak guys ng ORCR. So yun nga guys, titikitan daw kami. So sabi nung ng biyanan ko, sir, hindi po pwede sir, tikitan mo kami kasi yun lang po ang binigay sa amin, yung yung temporary plate number lang, registration. Tapos may papel po kaming hawak dito na pagka sabi ng kasa na pag may checkpoint or man ay yun daw ipapakita namin sir. Kaya yun, ito sir, inabot namin yung papel guys sa kanya, tapos pinakita namin. So nabasa naman niya guys. So sabi niya, hindi pwede sir na ganito na ibabiyahe nyo yung sasakyan nyo na naka-registration plate number temporary pa lang. So nga sir, kasi ngayon lang po kami lumabas dito ng Manila sir, kasi dito po kasi namin kinuha tong sasakyan. Isang buwan na po ito, first payment po ito. Tapos sakto po nag-chat po yung kasa din na nandun na po yung plate number, tapos yung ORCR kukunin na rin din po namin sir. Kaya tapos nagpupumili talaga ang LTO na titikitan daw talaga kami. Sabi niya, titikitan po namin kayo sir kasi lumabag po kayo sa batas, kasi mayroon po kaming bagong tawag nito, may bagong platform daw sila, tawag doon. Basta yun na yun, nakakainis na nga yung LTO na dito kami mismo guys dito kami mismo nagkausap nung LTO na yun. Ito yung babaeng kasiyera na yun dito sa may toll gate ng Skyway. Ito yung Skyway guys, papuntang Sucat Parañaque guys. Ang baba nito SM na ng Sucat Parañaque. Dito kami mismo guys dinali ng walang iyang LTO. Baka gusto niya pirahan niya kami siguro guys. So hindi siya umubra sa amin. Akala siguro nila baguhan lang kami. So yun nga guys, tuloy natin yung kwento. Sabi pa niya guys, so sir, titikitan ko na lang po kayo. Nagmamaawa na kami guys Sabi namin, sir, hindi po pwede yan sir, kasi hindi po namin alam sir yung batas yung kasa po kung gusto nyo sir, ganito na lang po, i-convoy nyo lang po kayo sa amin, tapos sama kayo sa sa kasa. Doon kayo mag-usap ng kasa, tapos doon po kami tikitan sir kung mali kami. Ayun, medyo siya guys, naglaylo siya. Tapos maawa ka naman sa amin sir, kasi bago lang pa po tong sasakyan, hindi mo po kami pwedeng tikitan. Hindi naman namin ilalabas to Manila sir kung hindi po importante Kaya nga pumunta kami dito para makuha yung plate number at ORCR. So yun nga guys, sabi niya, okay sir, palalagpasin ko kayo ngayon. At yun, naawa lang daw siya dahil may senior, tapos may kasama kaming mga bata. So ayun, nagpasalamatan na guys dahil yun nga, sabi niya kumuha na daw kami ng RFID sa sunod na pagbalik daw namin. So eto nga guys, pagbalik na kami nito guys, itong biyahe namin na to, galing na kami ng kasa niya guys. Ito nga yung tinuro sa amin guys, na dito daw yung RFID, dito daw kami kukuha. So maraming pila guys, siguro sa mga alas 5 na siguro to pasado. So
ayun ko guys nang kukuha din to mga RFID siguro to mga sasakyan na to dito. So bumaba ako dito guys sa RFID na i-install na namin. So yun nga lang guys, naabutan kami ng ano dito guys, cut off. May cut off pala to sila rito. So no choice kami guys, hanggang ngayon wala kaming ano RFID. So sabi ng iba, sasadyain daw pala talaga to guys. Punta, ito lang daw talaga, sasadyain mo daw talaga to pumunta rito para magpa-install ng RFID. Yan. So yun nga guys. So yun lang guys ang ating kwento. Kung naka-experience kayo ng ganun guys, huwag kayong pumayag. Kung hindi pa kayo nakapag-experience nito guys, abutan kami ng ganong sitwasyon, huwag kayong pumayag na tikitan kayo guys paglaban nyo. Isang buwan pa lang ang unit nyo, tapos naka registration pa lang temporary plate na huwag kayong pumayag na tikitan kayo ng LTO kasi nambubuaya lang yan guys takutan lang yan guys takutan nyo, takutin nyo lang kasi muntik ko nang tawagan talaga si Colonel Busita si Congressman Busita. Buti na lang kumalma na siya kasi nakakaasar na talaga guys okay guys, yun lang ha. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana ay maging aral to sa ating lahat.